Taasan niyang mga kamay. How do you spell Coke? Malapit na kayong lutuin. Kumusta ang inyong Pasko? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magiling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Matagal na sana na ibang magkaiba, magnarinig man ang iyong salita, sasabihin kong ibang-ibang isa-iba. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Sa kanya'y nagbigay, siksik-liglig umaamaw ang buhay. Magsiyaw siya na'y sinunod ng tunay. At yun, happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y Pagkay wagas na. El Shaddai. Pagkay El Shaddai, sa kanya'y nagbigay. No? Siksik-liglig umaamaw ang buhay. Magsiyaw siya na'y sinunod ng tunay. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kumusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin. Purihin ang Panginoon. Find your partner. Find your partner. May partner ba kayo? Tandaan nyo, ang sinabi ng Panginoon ayon sa nasusulat, it is not good for man to be alone.
you must have a suitable partner. Okay. Unang sasabihin mo sa partner mo, kumusta ka na? 1 plus 1. Okay, pangalawa sabihin mo, sasagutin mo yung tanong. Ano ngayon ang isasagot mo sa pangalawa? Ha? Thank God. Happy and prosperous talaga. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Kayo ba'y nagsasabi ng totoo? Kung totoong kayo ay happy and prosperous talaga, ano ngayon ang inyong ibibilin sa huli? Ha? Ano? Ito ang sasabihin nyo. Ipakita mo. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang ating mga prayer requests at alay pasasalamat. At lahat ng bagay na tinanggap nyo sa Panginoon, itaas natin bilang tanda ng ating pananalig at pananampalataya. Okay, taas nyo at pakinggan nyo po ang mabuting balitang ito. Maraming ang tao ang lumapit kay Juan upang pabautismo. Sabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparasahang darating? Ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito ay makalilikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Bawat punong kahoy na hindi nagkakaroon ng mabuting bunga ay pinuputol at inihagis sa apoy. Ano gusto nyo? Ihagis sa apoy? O gantimpalaan? Okay. Taas ang inyong mga hawak kamay at sabihin nyo, Diyos, mapaggantimpala sa mga taong sa inyo ay nagtitiwala, nananalig, at nanampalataya. Buhat sa araw na ito, inialay ko sa inyo ang lahat ng bagay na bigay nyo sa akin. Kasama ang aking puso, isip, at nguso. Sa ngalan ni Jesus, ako ay nananalig at nanampalataya na totoong may darating na bagong buhay sa akin. Amen? Amen. Okay, baba ang ihaba kamay at muli nating purihin ng malakas si Yahweh El Shaddai.
Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Sabi lang kung 3, ayoyo kayo ng 3 ulit. At sasabihin nyo, ang ganito, totoo, si Kristo sa buhay ko. Ulitin nyo nga. Okay, 1, 2, 3. Okay. You may be seated. Makaupo na po kayo. Tingnan niyo ako, ha? Gagayahin ko kayo. Ang sabi, anong sabi sa instruction? Sabi lang na 3, yuyuko ng 3 ulit. At sasabihin, ano sabi? Totoo, si Kristo sa buhay ko. Ito ngayon, kung kayo nandito, makikita nyo lahat na ginagawa ng tao. No? Sabi nung isa, totoo, si Kristo sa buhay ko. Ano sa tingin nyo? Nakasunod yon? Sapagkat pinayoyo ko yung katawan, hindi yung kamay. Diba? Okay. May rami akong babahagi sa inyong aking napapansin. And I believe dapat napansin nyo na rin ito. Di nyo ba napapansin na throughout the years, simula nang gawin ang araw ng Pasko, pagkatapos ng araw ng Pasko, ano ang kasunod? Bagong taon. At kung ano ang araw ng Pasko, December 25, yun din ang araw ng bagong taon. Napupunan niyo yun? Through the years, hindi po ito nagbabago. Kung anong araw ang Kapaskuhan ng pagsilang ni Jesus, after 1 week, darating po ang araw ng bagong taon. Exactly on the same day, pag araw ng Biyernes din. Araw ng Linggo, araw ng Linggo rin. Paano nangyari yun? Wala namang binabago sa kalendaryo. Walang ina-adjust sa kalendaryo. Basta nakafix na yung araw ng Pasko. Anong fitsa? December 25. Sapagkat maraming nag-aalinlangan sa araw na yan. Marami nagsasabing, paano nyo nalaman na isinilang si Jesus sa araw na iyon, December 25? Diba? Kayo, alam nyo ba ang dahilan? Alam nyo kung paano nalaman ng mga unang tao noon ang araw ng kapakanakan ni Jesus? Ang fitsa? Paano nila nahulaan na December 25? At pagkatapos, bakit kasunod ang bagong taon? Bakit? Ito, tatanungin ko kayo. Kayo dito sa El Shaddai, bakit kayo naririto? Sino ang tumawag sa inyo? Sa El Shaddai. Amen ba? Ang tanong ko,
Kilala nyo na ba siya? Ha? Sabi ni Felipe, nung sabihin ni Jesus, ang sabi niya, ako'y tutungo na sa aking ama na inyong ama. Ang sabi ni Felipe, Panginoon, pakilala niyo sa amin ang ama. Anong sagot ni Jesus? Felipe, ang tagal-tagal mo na sa akin. Ang tagal na tayo nagsasama. Ang tagal-tagal mo nang sumisigaw ng amen. Diya't at hindi mo pakilala ang ama? Kayo, kilala na ba? Ha? Anong sabi ni Jesus? Ang nakakita at nakakilala sa akin, nakakita na at nakakilala sa aking ama. Amen? Okay, babalikan natin ang dalawang mahalagang araw na ito na ating ginugita taon-taon. Una ay ang Christmas o araw ng pagsilang kay Jesus dito sa mundo. Okay? Ngayon, nandito ba kayo nung araw ng Pasko? Ay, nung araw nung bago overnight? Ha? Sino nandito? Very good. In other words, pinagpala na kayo. Mayroon na kayong himalang tinanggap buhat sa Panginoon. Sinong mayroon nang tinanggap? Okay. Now, what is the message and purpose of Christmas and the New Year? Narinig nyo ang mensahe, ang pagkakaiba ng Merry Christmas at Happy New Year. Ang Merry ay sa Christmas. Bakit? Dahil sa ano? Dahil kay Mary. Kung hindi kay Maria, wala si Jesus. Amen ba? Ang happy naman ay lalaki daw. Para sa lalaki. Pag sinabi sa Biblia ang happy, pinagpala yun. Blessed. In other words, blessed. Okay? Now, I have some questions and answer for you. What is the celebration of Christmas? Or what is Christmas anyway? Tuwing darating ang Pasko, anong ginagawa ng tao? Bakit masaya? Sabi nung isang narinig ko sa radyo, ako rin anya masaya. Magkahaloan niyang saya yung dating sa akin ng Pasko. Bakit kaya kako? Sapagkat niya, nakalimutan akong tawagan ng mister ko. So ang ginawa ko niya, siya ang tinawagan ko. Merry Christmas. Anong sagot sa tingin niyo sa kanya? Happy New Year. Pero naging happy ba siya? Hindi. Sabi niya, finally naging happy rin ako sapagkat dumating ang padala niya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasusundan niyo? In other words, dumarating
ang malaking kagalakan kapag may tinatanggap tayong padala. Padala. Nasusundan niyo ba? Ang tanong ko sa inyo, mayroon bang nagpadala sa inyo? Sinong may tinanggap na padala? Mapapalad kayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, Christmas is a celebration, sinulat ko dito a celebration of the good news of great joy. Tuwing darating ang araw ng Pasko, tayo po ay nagse-celebrate. Anong ibig sa nagse-celebrate? Nagsasaya. Sa paggugunita natin ng mabuting balita na nagdulot sa atin ng malaking kagalakan. Amen ba? According to Luke chapter 2 verses 10 to 11, it says, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord.'" Narinig na yun? So, the basic purpose of Jesus coming into this world, or God sending His only Son into this world, is to bring joy to all people. To all people. Irrespective of religious affiliations. God sent His one and only Son to bring joy to all people. Bakit? Bakit? Sapagkat nakita ng Diyos noon na ang mga tao sa lupa ay wala ng kagalakan. Lahat nakikita niya, araw-araw na mga mukha ay mukhasim. Ang mga nguso ay matutulis. At ang mga mata ay nagsasalubong. Amen ba? So ang tanong ko sa inyo, ano kaya ang kalooban ng Diyos sa tao na Kanyang nilikha? Kalooban kaya ng Diyos na tayo ay malungkot? Kalooban kaya ng Diyos na tayo ay maghirap? Kalooban kaya ng Diyos na tayo ay magkasakit? At higit sa lahat, kalooban kaya ng Diyos na tayo ay mamatay? Hindi, ano? Hindi. So anong kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay tayo ay maging masaya. Happy and prosperous talaga. Narinig niyo yun? Happy and prosperous talaga. Alam niyo ba ka? God is a God of great joy. Masiyahin ang ating Diyos. Kaya ayaw ng Diyos na may taong nalulungkot. At higit sa lahat, ayaw ng ating Diyos na may taong nalulukot. Nalulukot ang mukha. Nalulukot ang balat. Ang gusto ng Diyos, laging shining. Amen ba? Always young, handsome, and beautiful.
Amen ba? Okay, makinig po kayo sapagkat pagkatapos nito, dadalhin ko kayo sa susunod na selebrasyon. So, nang makita ng Diyos na ang tao sa balat ng lupa ay worried na. Wala nang pag-asa. Ha? Bakit? Sapagkat sila ay naging lahi ng mga ulupong. Hallelujah. Narinig niyo yung kanina? Sabi ni Juan, nang lumalapit na sa kanya ang kanyang mga kababayan upang magpabautismo sa tubig, kayong lahi ng mga ulupong, sino sa inyo ang nagsabi na may darating na kaparasahan? Paano tayo naging lahi ng mga ulupong? How did we become the children of Olops? Anong ulupong? Ahas. Ahas. Ha? Ahas. How? Paano? Ha? Paano? Hindi kasi. Sa halip na sundin ang sinabi ng Diyos, ang sinunod ng unang tao ay ang sinabi ng ulupong. Kaya buhat noon, naging lahi sila ng mga ulupong. But God did not give up. God never gives up on us. Hindi tayo basta iiwan ng Diyos. Hindi tayo basta ipamimigay ng Diyos sa mga ulupong. Right there and there, nagplano ang Diyos. Nagplano ang Diyos. Ikaw ay akin. Babawiin kita sa mga ulupong. So, Christmas came. The primary purpose of the first coming of Christ is to bring the good news of great joy. The second is, kaya yung mga taong nakarinig ng mabuting balitang iyon, hindi mo na makikitang nakasimangot, hindi mo na makitang nakatulis ang nguso, hindi mo na makikitang nagsasalubong ang kanilang mga mata. Kaninang umaga, nakipag-jogging sa akin yung ating mga katulong manggagawa dito, kasama yung ating mga batang babaeng evangelists, graduates of the College of Divine Wisdom. So habang nag-uusap kami, ang pinagmamasdan ko ang kanilang mga nguso at ang kanilang mga mata at ang kanilang mga mukha. Habang pinagmamasdan ko sila, unti-unting nagkakaroon ng pagbabago ang kanilang mukha. Kumbaga, maganda na sila nang dumating. So halit habang sila ay nakikinig, lalong gumaganda. Lalong gumaganda. Bakit? Ano ang kanilang naririnig? Mabuting balita na nagbibigay ng malaking kagalakan. So ang mabuting balitang ito, nahatid ng pagsilang ni Jesus na nagbibigay ng malaking kagalakan ay nagbabago ng anyo ng tao. Nagbabago ng anyo ng mukha ng tao. Nagbabago ng damdamin ng tao. Nagbabago ng pandinig ng tao.
at nagbabago ng paningin ng tao. Nasundan nyo? Kung yung una, ang ating naririnig ay pawang kasamaan, kahit na mabuti ang ating naririnig, kasamaan pa rin. No? Na nagbibigay ng takot, pangamba, at kapangitan sa buhay. Nakikinig kayo? Pero itong mabuting balitang ito nagbibigay ng kagalakan, nagbabago ng anyo ng tao tungo sa kagandahan na ayon sa paglikha ng Diyos. Tatandaan nyo, walang nilikhang pangit ang Diyos. Walang ginawang masama ang Diyos. Kung pag-aaralan nyo ang Biblia, pagkatapos niyang likhain at ang lahat ng bagay, pinuri niya. Ano ang sabi niya? Wow! Good! Sabi niya. And he saw it was good. So, ang paningin ng Diyos ay nasa good and beautiful. God knows how to appreciate beauty. God knows how to appreciate a good life. Tayo, alam ba natin mag-appreciate ng beauty? Anong nakikita nyo ngayon? Sino nakakikita ng gwapo? In other words, dumating na sa inyo ang mabuting balita na nagbibigay ng malaking kagalakan. Bakit? Nagbago na ang inyong paningin. Yon dating pangit sa tingin, maganda na ngayon. Amen? Yon dating masama, nagiging mabuti. Kaya ang kasunod ng Pasko ay bagong taon. Ano ngayon ang sineselebrate natin pagkatapos ng araw ng Pasko? Ngayong araw. No? Pero 3 days from now, ito nga pala. Pag-araw ng Pasko, bago dumating, ano ang inaasam-asam ng tao? Regalo. Pag bagong taon naman, ano ang inaasam ng tao? Paputok. Hindi masaya ang bagong taon kung walang paputok. Anong ibig sabihin ng paputok? Ang sabi ng isang unbeliever, ang tawag nila sa mga nangyari sa ating paligid ay the Big Bang. Big Bang. Kailan nangyari yung Big Bang? Big Bang, pagsabog. Ano ang unang sumabog? Ano ang unang pinasabog ng Diyos? Liwanag. Narinig niyo sabi ng pari kanina? Saan isinilang si Jesus? May ilaw ba doon? Wala. Bakit? Siya daw ang ilaw. Paano nasumpungan ng 3 wise men
ang isinilang na sanggol. Wala namang ilaw doon. Sa tala. Sa tala. So, sinundan nila ang ilaw o ang liwanag. Iyon ang kanyang palatandaan. Nang masumpungan nila si Jesus, paano na nakilalang yun na nga? Anong dahil sa anghel? Walang anghel yung tatlong wise men. Dahil sa tumigil ang liwanag na nagabay sa kanila doon sa sabsaban na kung saan nakahiga si Jesus. Amen ba? Iyon ang kanilang palatandaan. Nasusundan niyo ba? Okay. Nang makita nila sa pamagitan ng tanda ang sanggol na si Jesus, ano ang kanilang ginawa? Sinamba. Naghandog at sinamba. Yung isa, naghandog ng mera, hindi pera, mera. Yung isa, ginto. Yung isa, insenso. Ano yung mera? Ano nga pala yung mera? Ano yung insenso? Gold, incense, and myrrh. So magkaiba yung insenso sa mera. Mamera. Sino ang sa tatlo ang naghandog ng mera? Si Melchor, si Gaspar, si Baltasar. Ano ang reliyon nung naghandog ng mamera? Katoliko. Hallelujah. No offense to Catholics. You better listen to this very carefully. This coming New Year, I was told, has been declared by the Holy Father as a year of the charismatics. Year of the charismatics. What is a charismatic? A charismatic is a gifted person. Mga taong pinagkalooban ng Diyos ng kanya-kanyang kakayahan upang magbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Upang ipamahagi ang mabuting balita ng pagsilang ni Jesus sa lahat ng tao. Upang ang nais ng Diyos na makita niya sa mundong ito ay mga taong nagtataglay ng malaking kagalakan. Kagalakan na hindi dahil sa pera, hindi dahil sa ginto, hindi dahil sa kung ano-ano, kundi dahil sa mabuting balita na pahatid ng Diyos. Amen ba? Okay. Sabihin niyo, okay. So, Christmas is celebration of the good news of great joy. What is that good news anyway? Bakit ito ay nagbibigay ng malaking kagalakan? Babalikan ko mamaya.
puntahan natin ang darating sa pangatlong araw ngayong buhat ngayon. Ano? New Year. What do we celebrate every New Year? And why must there be a New Year? Bakit paulit-ulit na nagkakaroon ng bagong taon? Kasunod ng araw ng pagsilang ni Jesus. What do we celebrate during the New Year? Ano ang naibibigay ng celebration ng pagsilang ni Jesus? What does Christmas celebration brings? Na nagbibigay sa atin ng malaking kagalakan. Ano? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? Sa bagong taon. Sa bagong taon, malalaman nyo. Hindi, sabihin ko na sa inyo. Kasi nakikita ko maraming wala dito eh. Diba? Kaya siguro sa bagong taon na nga. Sino gusto na ngayon? Talaga? Okay. New Year is a celebration of hope. Hope of a new life. Ang bagong taon ay bunga ng celebration ng Pasko. Ng araw na ng mabuting balita nagbibigay ng kagalakan. Bakit nagbibigay ito ng malaking kagalakan? Sapagkat ito ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa buhay ng taong wala ng kapag-apag-asa. So the good news of great joy, first and foremost, brings hope. Hope. Narinig niyo ba? Ano sa tingin niyo ang pagsalubong niyo sa bagong taon? Umaasa kayo na mayroon pagbabagong darating. Mayroon pagbabagong darating. Amen ba? Why? Bakit? What are the things that we should bear in mind or remember about Christmas? What? That will give us a new hope or a great hope. If the good news brought and brings great joy to all the people, then there must be reason for this joy. And the reason is pag-asa. Pag-asa. Umaasa tayong sa bagong taon, magbabago na si Mister. Umaasa tayong sa bagong taon, magbabago na ang takbo ng ating buhay. Umaasa tayong sa bagong taon, darating ng aking Prince Charming. Umaasa tayong sa bagong taon, magiging happy and prosperous talaga. Sinong umaasa na magiging happy and prosperous ang bagong taon niya?
Okay? Okay ba? Okay. Tatanungin ko na kayo. Ano pa ang ibinibigay ng Pasko ng pagsilang ni Jesus sa mga tao? O kaya, ano ang layunin? What was the purpose? Or what is the purpose of God giving His one and only Son to us? Ha? Ano? Sinong uhula? Ang problema sa atin, puro tayo manghuhula. Hula-hula lang nangyayari sa atin. Hindi. Sa mga taong naliwanagan, hindi na sila nanghuhula. Ha? Bakit? Nakatitiyak na sila. Nakatitiyak na sila. Kaya sila nagkakaroon ng bagong pag-asa, malaking pag-asa sapagkat nagpakilala at nagpakita ang Diyos na hindi nakikilala at nakikita. Nagpakita at nagpakilala sa tao sa pamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. Jesus came on several purposes. One is to fulfill the law and the prophets. Upang tukdin niya ang mga kautusan na inilabas ng Diyos sa pamagitan ni Moses at ang mga hula ng mga propeta. Ang sinabi ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa tao sa pamagitan ng mga propeta. Sabi sa Matthew 5:17-18, Jesus said, "Do not think that I have come to abolish the law and the prophets. I have come not to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappears, not one single stroke of a pen, not the last letter of the law will disappear until everything is accomplished." Tandaan nyo ito, hanggat magwakas ang langit at lupa. In other words, mayroon wakas ang langit at lupa. Hindi magwawakas ang langit at lupa hanggat hindi natutupad ang mga sinabi ng mga propeta. Amen ba? So far, so good. Okay. Ang tanong kong susunod, kilala nyo na ba ang inyong Diyos? Sino nagsasabing kilala na ang kanyang Diyos? Pahina ng pahina. Okay. Kung kilala nyo na kaya ang Diyos, tatanungin ko kayo, what is the favorite game of God? Ano ang kinagigiliwang laro ng Diyos? Basketball? Football? Volleyball? Tennis? Ano? Alam nyo, my favorite game ang Diyos. Alam nyo kung bakit hindi tumatanda ang Diyos? He is a joyful God. Siya ay Diyos na masiyahin. Laging tumatawa ang Diyos. Alam nyo ba yun? At laging nagkikipaglaro ang Diyos. Ang tanong ko sa inyo,
What is God's favorite game? Kung kilala nyo siya. Ha? Sino makakahula? Gusto nyo malaman? Sino gusto malaman? Sa bagong taon. Sa bagong taon. Sa bagong taon. Huwag niyong kaliligtaan ang unang gawain natin sa bagong taon. Yung ating weekly family appointment with El Shaddai. Para sa mga manggagawa, ang unang gawain ay para sa mga tinawag ng Diyos upang maghatid ng mabuting balita na nagbibigay ng malaking kagalakan. Kailan ang unang gawain ng mga tinawag? Ha? Tuesday, January 3. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y kabilang sa mga tinawag? Then you are invited on Tuesday. Starting Tuesday, New Year, new happening. Amen ba? Dapat magkaroon kayo ng inaasahan na pagbabago sa takbo ng inyong buhay. Pagbabago sa ating pananambahan sa Diyos. Amen ba? Pagbabago sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung kilala na natin, naganap ang ating Diyos. Ang tanong ko sa inyo, kilala niyo na ba ang inyong Diyos? Kung kilala niyo ang inyong Diyos, what is God's favorite game? Okay. Pangalawang tanong, kung totoong kilala nyo at nagpakilala naman talaga sa atin ang Diyos, ang problema hindi natin kinikilala. Nagpakilala siya, subalit maraming tao hindi kumikilala sa Kanya. Naniniwala sila sa Pasko. Ang iba nga, namamasko. Pero hindi sila naniniwala sa Pasko. Mga Hudyo, pinagpapala sa araw ng Pasko. Throughout the year. Alam mo, number 1 na income sa Israel? Tourism. Why? Because of Jesus Christ, the Lord. Bakit tinatawag ang Israel na Holy Land? Holy Land. Because the Holy Child of God was born in Bethlehem, in Israel. Amen ba? Okay. Now, if you truly know God through Christ, what is God's favorite hobby? What is God's favorite hobby or pastime? Ano? Praying daw. Gusto yung malaman? Sino gusto malaman? Sa bagong taon. Sa bagong taon. Okay. Nakikinig ba kayo? Ano ang bati natin sa bagong taon? Happy New Year. Ibig sabihin, pagpalaing ka sa pagpasok ng bagong taon. You become blessed or be blessed in the coming year. Iyan dapat ang inaasahan ng tao after Christmas, na siya ay magiging blessed.
Kaya ang sigaw niya tuwing umaga, thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Gusto niyo maranasan ang buhay na yan? Sino ang gustong maranasan ang buhay? Di pa ko tapos eh. Ayan ang gusto ko sa inyo, hindi pa ko tapos. Imi na kayo eh. Sino ang gustong maranasan ang buhay na happy and prosperous talaga? Gusto niyo malaman? Sino ang gustong malaman? Sa bagong taon. Sa bagong taon. Okay. Now, this is a preliminary message of what is to come. Lahat naghahanap at umaasa na magbabago ang buhay at pagpapalain ang buhay niya at kanyang sambahayan sa bagong taon na darating. Don't miss the first appointment with El Shaddai. Dito sa Ambel City, lahat na makakarating sa araw na yon will be blessed and will become happy and prosperous talaga. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo talagang maging happy and prosperous? Anong sagot? Okay. Find your partner. Find your partner. Mayroon akong preview na ibabahagi sa inyo na aking nasumpungan. Kayo ba'y naniniwala sa Biblia? Sana nandito. It's found in 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Pakinggan niyo ito. For the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose hearts are truly and fully committed to Him. Minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa Kanya. Narinig na yun? Taas ang kamay niyo. Taas ang kamay niyo muna. Tandaan nyo, ang mata ng Diyos ay gumagala bawat sandali sa bawat sulok ng daigdig. Pinagmamasdan niya at hinahanap ang mga taong tapat sa Kanya. Para ano? Para ano? Para sila tulungan. Kung nangihina, palakasin. Kung may sakit, pagalingin. Kung kinukulang, pasaganain. Kung tumatanda, pabatain. Sino ang gustong pabatain ng Diyos? Bakit? Matatanda na ba kayo?
Find your partner. Find your partner. Ang unang tatanong mo sa partner mo, ibig mo bang maging happy and prosperous talaga? One plus one. Pangalawa, sasagutin mo yun. Anong sasagot mo? Tatlong amen. Amen, amen, amen. Ulitin nyo nga. Okay, 1 plus 1. Tres plus 3. Okay. Ngayon, kung talaga ibig nyo, anong sasabihin mo sa uli? Huwag kang aabsen sa Sabadong darating. Ito ang mga araw na huwag nating ipagpapaliban. Ipagpaliban nyo na ang lahat ng bagay. Pero ang araw na ito, this is our first day of appointment with El Shaddai. Tatandaan nyo, ang mata ng Panginoon ay gumagala sa lahat ng tao at naghahanap siyang taong tapat sa Kanya upang tulungan. Our help comes from the Lord, not from any human being. Wala makatutulong sa ating mga suliranin, wala makapagbibigay sa ating mga pangailangan, kundi tanging si Yahweh El Shaddai. Amen ba? So, kung totoong kayo ay umaasa sa tulong ng Diyos, nananalig at nagtitiwala sa Kanya, ano ang unang pangunahing gagawin nyo pagpasok ng bagong taon? Ano? Makikipag-appointment. Amen. Bago ang appointment sa inyong mga pinapasukan o sa inyong ina-applyan o sa inyong nililigawan, kay El Shaddai muna. Amen ba? So whatever is your appointment, prior appointment, this coming Saturday, anong pizza na yon? 7? Oy, perfect number yan, January 7. Tatandaan nyo, pagpasok nyo pa lang sa pintuan ng gawain ito, may gantimpala na kayo. May gantimpala na kayo. Agahan nyo, sapagkat maaga ngayon ang buhos ng biyaya. Amen ba? Narinig nyo ang announcement sa gawain sa Martes? So nakarinig ng announcement? Anong oras ang healing message? 5:30. Pagkatapos ng healing message, banal na misa. Itutuwid natin ang lahat ng bagay sa pagpasok ng bagong taon ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Amen ba? Okay. Sinong handa sa mga pagbabago? Very good. Very good. Ito ay magandang pagbabago. Ako'y nakatitiyak sa inyo na ang sinabi at pangako ng Diyos matutupad sa atin. Matutupad sa atin. I will share with you what God has revealed to me during these holidays. God is a joyful God.
God has a favorite pastime. God has a favorite game. And most of all, God is willing and able to bless everybody. Tasa kamay nyo. Ito po ay lahat nasa kasulatan, ha? Hindi ko nang huhula. Nadaanan ko sa kasulatan. Ang sabi ng dalang bulag na lumapit kay Jesus, Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa amin. Nang makalapit na sila, anong tanong ni Jesus? Do you believe I am able to do this? Kayo ba'y nananalig na magagawa ko ang hinihingi ninyo? Anong sagot ng dalawang bulag? Opo, Panginoon. Then, hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata at sinabi niya, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Tasa kamay. Remember this, God does not change. Hindi nagbabago ng isipan ang Diyos. Hindi nagbabago ng salita ang Diyos. Pag sinabi niya, kanyang gagawin. Pag ipinangako niya, kanyang tutuparin. Okay. Tasa kamay. Sabihin nyo, divine will. Ano ibig sabihin ng divine will? Ang kalooban ng Diyos. Simula sa Sabado, pagpasok ng bagong taon, kikilanlin natin ng mabuti ang ating Diyos na pinagpupuyatan sa dakong ito, ang ating Diyos na inaasahan na tutulong sa atin sa lahat ng bagay. Amen ba? So, don't be absent. Kung kayo naniniwala, agahan nyo. God is a God of surprises. Magugulat kayo. Noong unang panahon, yung mga gustong gumaling, nag-uunahan, tumalon doon sa swimming pool. Diba? So nag-uunahan. Yung maunang na makatalon, gumagaling. Kaya ako'y naniniwala na sa bagong taon, lahat na nakikinig sa mensaheng ito, sa himpilang ito ng DWXI, magiging happy and prosperous talaga. Amen ba? So, find your partner. Ano ang unang tanong? Ibig mo ba talagang maging happy and prosperous sa bagong taon? Ulitin nyo nga. Okay. 1 plus 1. Pangalawa, ano isasagot nyo? 1 plus 1. 3 plus 3. So, anong gagawin nyo? Sa huli. Anong pagbibilin mo? Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7.
Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Ngayon pa man, magsasabog na ang Diyos natin ng masaganang pagpapala. Naniwala kayo? Pagsabog ko, itong isisigaw nyo. Finally, dumating na. Ulitin nyo. Finally, dumating na. Pagdating nyo sa bahay, aabutan nyo yan. See you next year. Ay magsaya at umawi. Ang Pasko ay sumari. Pasko ay sumari. Ay magsiya. Ay magsiya. Mananatagay. Kasal pag-ibig. Sa Diyos ay panang. Sisito ay isilang. May natumaring nagsimana. At ang bawat isa ay nagsipagod